Kasilangang dulo ng bayan ng San Jacinto, may isang lambak na bihirang puntahan ng mga tao. Hindi ito dahil sa panganib o sa mga alamat na kinatatakutan, kundi dahil sa katahimikang tila may sariling bigat. Doon, sa pagitan ng dalawang burol na natatakpan ng matatandang punong balete at nara, nakatayo ang ilang munting bahay na yari sa kahoy at pawid. Ang hangin sa lambak ay palaging may dalang halimuyak ng basang lupa at sariwang dahon, at sa umaga'y sinasalubong ang sinumang dadaan ng manipis na ulap na parang belo. Sa isa sa mga bahay na iyon nakatira si Liraya, isang dalagitang 17 taong gulang. Siya ang bunsong anak ni na Tomas at Isabela, mga magsasakang namuhay ng simple at tapat sa lupa. Dati, kilala si Liraya sa lambak bilang masigla at magaan ang loob. Siya ang unang bumabangon tuwing umaga upang mag-igib ng tubig sa sapa. Ang huling umuuwi mula sa palayan kapag dapit hapon, at ang madalas umawit habang nagwawalis sa bakuran. Ngunit nagbago ang lahat sa loob lamang ng isang taon. Nagsimula ang sakit ni Liraya sa mga panahong inaasahan ng pamilya ang masaganang ani. Unay bahagyang panghihina lamang, madaling mapagod, madalas hingalin. Inakala ng lahat na dulot lamang iyon ng labis na trabaho, ngunit hindi naglaon, dumalas ang kanyang pagkahilo at may mga gabing hindi siya makatulog dahil sa paninikip ng dibdib at pananakit ng mga kasukasuan. Unti-unting nawala ang dating sigla ng dalagita. Ang kanyang mga matay nanlalabo, ang kanyang hakbang ay nagiging mabagal. Pinagdaanan ng pamilya ang lahat ng maaaring gawin. Dinala siya sa albularyo sa Karatig Baryo, pinainom ng mga halamang gamot na sinasabing nakapagpapalakas ng katawan. Naglakbay si Tomas ng 2 araw patungo sa bayan upang kumonsulta sa isang manggagamot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling hindi malinaw ang sanhi ng karamdaman ni Liraya. May mga gabing tila bumubuti ang kanyang lagay, ngunit kinabukasan ay muli siyang bibigay. Sa mga sandaling iyon, mas tumahimik ang lambak. Ang mga ibong dati umaawit sa umaga ay tila mas bihira ng marinig. Ang sapa, na dati masiglang dumadaloy, ay parang mas mabagal na rin ang agos. O marahil, iyon ay pakiramdam lamang ng pamilya, sapagkat sa bawat paghinga ni Liraya ay kasabay ang pangamba ng lahat. Isang dapit hapon, nakaupo si Isabela sa tabi ng higaan ng anak. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng dingding, bumabagsak sa mukha ni Liraya na ngayon ay maputla at payat. Tahimik ang dalagita, ngunit ang kanyang mga mata ay gising, tila may iniisip na hindi masabi. "Ama!" Mahinang wika ni Liraya nang pumasok si Tomas mula sa labas, tanga ng isang bungkos ng kahoy. Kung sakaling hindi na ako gumaling, hindi na niya tinapos ang sasabihin. Mabilis na inilapag ni Tomas ang kahoy at lumapit sa higaan. "Huwag mong sabihin iyan." Mariing tugon niya, bagaman nanginginig ang boses. "May paraan pa, hindi tayo titigil." Ngumiti si Liraya. Isang ngiting pilit, ngunit puno ng pag-unawa. "Hindi ako natatakot," sabi niya. "Mas natatakot lang ako na makita kayong nahihirapan dahil sa akin." Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Tomas. Lumabas siya ng bahay at umupo sa ilalim ng isang punong balete sa gilid ng bakuran. Doon niya tinanaw ang lambak na nababalot ng liwanag ng buwan. Sa katahimikan, naalala niya ang mga kwento ng matatanda. Mga kwentong hindi niya kailanman pinaniwalaan ng lubos, ngunit ngayon ay bumabalik sa kanyang isipan. May mga nilalang daw na naninirahan sa kailaliman ng kagubatan, mga bantay ng lupa at tubig. Mga duwending bihirang magpakita sa tao, ngunit handang tumulong sa mga may malinis na hangarin. Matagal nang itinuturing na alamat ang mga iyon. Mga kwentong pampatulog lamang sa mga bata. Ngunit sa harap ng kawalang katiyakan, ang kahit na anong pag-asa ay nagiging mahalaga. Kinabukasan, dumating sa lambak ang isang matandang babae na nagngangalang Amalia. Siya'y kilala sa mga Karatig Baryo bilang tahimik na tagapag-ingat ng mga lumang kaalaman. Hindi siya albularyo, ni hindi rin manggagamot sa karaniwang paraan.
Ngunit sinasabi ng ilan na marunong siyang makinig, hindi lamang sa mga tao, kundi sa paligid. Tiningnan ni Amalia si Liraya ng matagal, waring sinusukat ang bawat hinga. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Hindi karaniwan ang sakit ng bata, wika niya. May ugnay ito sa lugar na kinalalagyan ninyo. Nagkatinginan sina Tomas at Isabela. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Isabela. May mga puwersang mas matanda pa sa ating lahat, paliwanag ni Amalia. Hindi sila masama, ngunit hindi rin sila basta-basta pinakikialaman. Kapag nagambala ang balanse, may mga taong naaapektuhan. Hindi na nagtanong pa si Tomas, ngunit malinaw sa kanyang mga mata ang pag-asang matagal nang nawawala. May magagawa po ba kami? Saglit na natahimik si Amalia. May mga bagay na hindi kayang lutasin ng tao lamang, tugon niya. Ngunit kung handa kayong makinig at maghintay, maaaring may tumugon. Sa gabing iyon, muling bumalik si Tomas sa ilalim ng punong balete. Ngunit ngayon hindi na siya nag-iisa sa kanyang mga iniisip. May kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may nagmamasid, hindi upang manakot, kundi upang unawain. Sa malayo, sa pagitan ng mga anino ng kagubatan, tila may munting liwanag na saglit na sumilay at agad ding naglaho. Hindi iyon nakita ni Tomas, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib ay may gumalaw, isang pakiramdam na matagal nang hindi niya nadama, pag-asa. At sa loob ng bahay, habang mahimbing na natutulog si Liraya, isang banayad na simoy ang pumasok sa bintana, dumaan sa kanyang noo, at tila nag-iwan ng pangakong hindi pa niya mauunawaan. Nagising si Liraya bago pa man sumikat ang araw. Hindi karaniwan iyon para sa kanya, sapagkat sa mga nagdaang buwan ay hirap siyang imulat ang mga mata tuwing umaga. Ngunit sa araw na iyon, malinaw ang kanyang diwa. May kakaibang gaan sa kanyang dibdib, bagamat naroon pa rin ang panghihina ng katawan. Tahimik ang bahay. Naririnig lamang ang mahinang huni ng mga ibon sa labas at ang banayad na paglangit-ngit ng kawayan tuwing hinihipan ng hangin. Sinikap niyang bumangon at umupo sa gilid ng higaan. Napahawak siya sa dibdib, waray sinusukat kung totoo ang kanyang nararamdaman. Hindi na wala ang sakit, ngunit tila hindi na ito ganoon kabigat. Sa labas ng silid, nakaupo si Isabela sa mesa, tahimik na nagdarasal. Halos hindi na siya natutulog sa mga nakalipas na gabi, at sa bawat oras na lumilipas ay may takot siyang baka iyon na ang huling umaga na makikita niya ang anak na gising. Nang marinig niya ang mahinang yabag mula sa silid ni Liraya, agad siyang tumayo. Liraya? Maingat niyang tawag. Nanay? Tugon ng dalagita, mahina ngunit malinaw. Mabilis na lumapit si Isabela at niyakap ang anak. Napansin niyang hindi ganoon kabigat ang katawan ni Liraya gaya ng dati. Mas maayos ba ang pakiramdam mo? Tanong niya, halos pabulong, na parang takot masira ang sandali. Hindi ko alam, sagot ni Liraya. Parang may nagbago. Hindi pa man sila lubos na nakakapag-usap, ay dumating si Tomas mula sa labas. Kita sa kanyang muka ang pagod, ngunit nang makita niya si Liraya na nakaupo at gising, may bahagyang liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Magandang umaga, wika niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Ngumiti si Liraya. Magandang umaga, Ama. Hindi sila nagpalitan ng maraming salita. Sa katahimikan, ramdam nilang may kakaibang bagay na nagaganap. Isang pagbabago na hindi pa nila maipaliwanag. Bandang hapon, bumalik si Amalia. Bit-bit niya ang isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Umupo siya sa tabi ni Liraya at muling pinagmasdan ng dalagita, masinsin at tahimik. May gumalaw, wika niya kalaunan. Hindi pa ganap, ngunit may nakinig. Nagkatinginan sina Tomas at Isabela. Sino po? Tanong ni Tomas. Ang kagubatan, sagot ni Amalia. At ang mga nilalang na nagbabantay rito. Hindi na nagulat si Tomas. Sa halip, may bahagi ng kanyang sarili na tila matagal nang naghihintay sa mga salitang iyon. Ano po ang dapat naming gawin? Dahan-dahang inilapag ni Amalia ang supot sa mesa.
Ngayong gabi, sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, kailangan ninyong ihatid ang bata sa hangganan ng kagubatan, hindi sa loob, kundi sa pagitan, kung saan nagtatagpo ang liwanag at dilim. Ligtas po ba iyon? Agad na tanong ni Isabela, halatang nag-aalala. Kung malinis ang hangarin at bukas ang loob, sagot ni Amalia, walang dapat ikatakot. Hindi na sila nakipagtalo. Sa bawat salitang binibigkas ni Amalia ay may bigat na hindi matutumbasan ng alinlangan. Sa paglubog ng araw, inihanda ni na Tomas at Isabela ang kanilang sarili at si Liraya. Binihisan nila ang dalagitan ng malinis na kasuotan, payak ngunit maayos. Hindi sila nagdala ng anumang sandata o gamit, maliban sa isang lampara at ang supot na iniwan ni Amalia. Tahimik ang daan patungo sa kagubatan. Ang mga puno ay nakatayo na parang mga bantay. At ang hangin ay malamig, ngunit hindi nakapanghihilakbot. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Liraya ang pagod, ngunit may kung anong lakas na nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Pagdating nila sa hangganan ng kagubatan, huminto sila. Doon, ang lupa ay bahagyang mas malamig, at ang mga anino ay mas makapal. Itinuro ni Amalia ang isang patag na bato sa ilalim ng matandang puno. Dito, wika niya. Dito kayo maghihintay. Umupo si Liraya sa bato, hawak ang kamay ng kanyang ina. Si Tomas naman ay nakatayo sa likuran, tahimik ngunit handa. Ilang sandali ang lumipas na walang nangyayari. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang banayad na paggalaw ng mga dahon ang maririnig. Hanggang sa maramdaman ni Liraya ang kakaibang lamig sa kanyang paa. Hindi ito masakit, ni hindi rin nakakatakot. Isa itong banayad na pakiramdam na parang may dumadampi sa kanya, hindi kamay ng tao kundi ng kung anong mas magaan, mas tahimik. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Sa halip, may narinig siya. Isang bulong, mahina, halos hindi mabuo ang mga salita, ngunit malinaw ang damdamin. Hindi niya ito narinig sa kanyang tainga, kundi sa kanyang isipan. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Sa halip, pumikit siya at hinayaan ang sarili na makinig. At sa sandaling iyon, sa pagitan ng liwanag ng buwan at dilim ng kagubatan, nagsimulang magbukas ang isang daan na matagal nang nakatago. Nanatiling nakapikit si Liraya, habang ang bulong ay patuloy na umaagos sa kanyang isipan. Hindi ito malinaw na tinig, walang anyo o kasarian, ngunit may lalim na parang nagmumula sa mismong lupa. Hindi siya tinatanong, hindi rin siya inuutusan. Sa halip, tila inaanyayahan lamang siyang makinig. Unti-unting nagbago ang hangin sa paligid. Ang lamig ay naging banayad at ang bigat sa kanyang dibdib ay tila umuurong. Nang muling imulat ni Liraya ang mga mata, napansin niyang nag-iba ang liwanag ng buwan. Hindi ito mas maliwanag, ngunit mas buo. Parang ang liwanag mismo ay may layunin. Sa ilang hakbang sa harap niya, sa pagitan ng dalawang ugat ng punong matanda, may isang anyong unti-unting nahuhubog. Hindi ito basta lumitaw, para itong unti-unting hinabi ng hangin at anino. Maliit ang pangangatawan, halos kasing taas lamang ng isang bata, ngunit ang tindig ay tuwid at tahimik. Ang balat nito ay tila kahoy at lupa ang kulay, at ang mga mata, kung matatawag mang ganoon, ay kumikislap na parang hamog sa umaga. Hindi nakagalaw sina Tomas at Isabela. Ramdam nila ang presensya, ngunit tila may hangganang hindi nila maaaring lampasan. Si Amalia lamang ang bahagyang yumuko, tanda ng paggalang, hindi ng takot. Ang nilalang ay tumingin kay Liraya. Walang bibig na gumalaw, ngunit muli niyang narinig ang tinig. Mas malinaw ngayon, mas malapit. Matagal ka naming narinig, wika ng tinig sa loob ng kanyang isipan. Matagal ka ring tahimik. Hindi alam ni Liraya kung paano sasagot. Ngunit sa halip na salita, ang kanyang damdamin ang sumagot. Ang pagod, ang sakit, ang pangambang baka maging pabigat siya sa mga mahal niya. Ang lahat ng iyon ay tila dumaloy palabas, parang ilog na sa wakas ay nakahanap ng daanan. Hindi ka nag-iisa, tugon ng tinig, ngunit ang iyong katawan ay napagod sa pagdadala ng hindi sa kanya.
Bahagyang umangat ang kamay ng nilalang at tumuro sa lupa. Sa sandaling iyon, may marahang pagyanig na dumaan sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi sapat upang manakot, ngunit sapat upang ipaalala ang bigat at lalim ng mundong kanilang kinatatayuan. Ang sakit mo, patuloy ng tinig, ay hindi lamang laman at dugo. Ito'y ugnay sa balanse, isang hibla na napigtal ng hindi sinasadya. Napatingin si Amalia kay Tomas. Hindi niya binigkas ang alam niya, ngunit malinaw sa kanyang mga mata, ang pag-unawa. Sa mga nagdaang taon, ang lambak ay unti-unting nabago. May mga bahagi ng gubat na nilinis upang gawing bukirin. May sapa na inilihis ang daloy upang mas mapadali ang patubig. Walang masamang hangarin ang mga tao, ngunit may mga bagay na hindi agad nakikita ang bunga. May magagawa pa ba? Tanong ni Liraya sa wakas. Hindi niya alam kung paano niya nabigkas ang mga salita, ngunit naroon ang tapang sa kanyang tinig. May sandaling katahimikan. Ang nilalang ay tila nag-isip, bagamat hindi iyon malinaw sa kanyang anyo. May daan, sagot nito, ngunit hindi ito madali at hindi ito madalian. Muling kumilos ang hangin at ang paligid ay tila mas naging malinaw. Ang bawat dahon, bawat ugat ng puno ay kitang-kita. Ang paggaling ay hindi lamang pagtanggal ng sakit, wika ng tinig. Ito'y pag-aayos ng ugnayan. Narinig ni Liraya ang mahinang paghinga ng kanyang ina sa likuran. Alam niyang nais magsalita si Isabela, ngunit pinili nitong manahimik. Ang sandaling iyon ay hindi para sa takot o pagmamakaawa, kundi para sa pakikinig. Kung handa ka, wika ng nilalang, kailangan mong manatili sa pagitan ng mundo ng tao at ng aming binabantayan. Hindi ngayon, ngunit sa mga darating na gabi. Mananatili ako, sagot ni Liraya, hindi dahil alam niya ang kahulugan ng pangako, kundi dahil ramdam niya ang katotohanan nito. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ng nilalang. Kung gayon, wika nito, ang unang hakbang ay ginawa na. Unti-unting nagsimulang maglaho ang anyo, parang usok na tinatangay ng hangin. Ngunit bago ito tuluyang mawala, may naiwan isang maliit na marka sa lupa, hugis dahon, na tila inukit ng mismong lupa. Muling bumalik ang karaniwang liwanag ng buwan. Ang huni ng mga kuliglig ay muling narinig, at ang hangin ay naging payapa. Napaupo si Liraya, bahagyang hinihingal, ngunit hindi dahil sa sakit. Lumapit sina Tomas at Isabela, at sabay na niyakap ang anak. Wala silang sinabi, sapagkat alam nilang may mga bagay na hindi kailangang bigkasin. Si Amalia ay tumingin sa marka sa lupa at dahan-dahang tumango. Nagsimula na, wika niya. Ngunit ito'y simula pa lamang. At sa katahimikan ng kagubatan, sa gabing iyon na hindi na muling mauulit, isang kasunduan ang nabuo, hindi sa salita, kundi sa pag-unawa. Hindi agad nakatulog si Liraya ng gabing iyon. Kahit pagod ang kanyang katawan, gising ang kanyang isipan, paulit-ulit na binabalikan ng mga sandaling naganap sa hangganan ng kagubatan. Hindi nawala ang takot, ngunit may bago itong kasamang damdamin, pag-unawa na may dahilan ang kanyang pagdurusa at may saysay ang kanyang pananatili. Sa labas ng bahay, ang gabi ay payapa. Ang mga anino ng puno ay dahan-dahang gumagalaw sa liwanag ng buwan at ang hangin ay may dalang malamig na halimuyak ng lupa. Bandang hating gabi, naramdaman ni Liraya ang banayad na paggising ng kanyang katawan na tila may tumatawag hindi sa kanyang tainga, kundi sa kanyang diwa. Tahimik siyang bumangon. Hindi niya ginising ang kanyang mga magulang, hindi dahil sa lihim ang kanyang gagawin, kundi dahil alam niyang ito ang unang hakbang na kailangan niyang lakarin ng mag-isa. Isinuot niya ang isang manipis na balabal at lumabas ng bahay, dahan-dahan upang hindi gumawa ng ingay. Ang daan patungo sa hangganan ng kagubatan ay pamilyar, ngunit sa gabing iyon ay tila may bagong anyo. Ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang lupa ay parang humihinga sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya nagmadali. Sa bawat hakbang, dama niya ang pagod, ngunit hindi na ito kasing bigat ng dati.
Pagdating niya sa lugar kung saan naroon ang markang hugis dahon, huminto siya. Naroon pa rin ang marka, malinaw sa lupa na para bang bagong ukit. Umupo siya sa parehong bato na pinagpahingahan niya noong nakaraang gabi at pumikit. Walang agad na nangyari. Ilang sandali ang lumipas na tanging ang sarili niyang paghinga ang naririnig niya. Ngunit unti-unti, may mga tunog na hindi niya napansin noon. Ang banayad na paglangit-ngit ng mga ugat sa ilalim ng lupa, ang marahang pag-agos ng tubig sa kailaliman, ang mahinang pag-aspas ng hangin sa pagitan ng mga dahon. Ang mga tunog ay hindi hiwa-hiwalay, nagsasanib ang mga ito sa isang mahinang ritmo. Muling naramdaman ni Liraya ang presensya. Hindi ito biglaan o mabigat. Sa halip, ito'y parang unti-unting paglapit ng liwanag sa dilim. Sa kanyang isipan, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Mas banayad ngayon, mas pamilyar. Hindi ka nag-iisa sa paglalakad na ito, wika ng tinig. Ngunit kailangan mong matutong makinig ng hindi humihingi. Hindi sumagot si Liraya. Sa halip, hinayaan niyang ang kanyang paghinga ay sumabay sa ritmo ng paligid. Sa bawat paglanghap at pagbuga, may bahagyang kirot na umaangat at unti-unting bumababa. Hindi nawawala ang sakit, ngunit nagbabago ang anyo nito mula sa matalim na hapdi naging parang alon na dumarating at umaalis. Sa harap niya ang hangin ay muling nag-anyo. Hindi ganap na katawan, kundi parang mga linya ng liwanag at anino na nagtatagpo. Hindi niya nakita ang mga mata ng nilalang, ngunit ramdam niya ang pagtitig. Ito ang unang gabi, wika ng tinig. Hindi ka pagagaling, ngunit matututo kang manatili. Unti-unting naramdaman ni Liraya ang kanyang mga paa na mas mabigat na parang may ugnay sa lupa. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa bato at ang lamig nito ay dumaloy pa itaas sa kanyang mga braso. Hindi siya pinipigilan, sa halip tinatanggap siya ng paligid. Sa sandaling iyon, may mga alaala na pumasok sa kanyang isipan, mga larawang hindi kanya, ngunit malinaw. Mga punong tumutubo sa tabi ng sapa, mga hayop na umiinom ng tubig, mga taong naglalakad sa lambak ng may paggalang sa lupa. Nakita niya ang pagbabago, ang unti-unting pagkawala ng mga puno, ang paglihis ng tubig, ang lupa na napagod. Hindi iyon paratang. Isa lamang itong paalala. Ang balanse, wika ng tinig, ay hindi nananatili kung walang nagbabantay. Unti-unting bumalik sa normal ang paligid. Ang mga tunog ay humina at ang liwanag ng buwan ay muling naging karaniwan. Napahinga ng malalim si Liraya at iminulat ang mga mata. Wala na ang anyo sa harap niya, ngunit naroon ang marka sa lupa, bahagyang mas malinaw kaysa dati. Nang siya'y bumalik sa bahay bago magbukang liwayway, naramdaman niya ang matinding pagod. Ngunit kasabay nito ay may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Sa umaga, napansin ni na Tomas at Isabela ang pagbabago. Hindi pa rin malakas si Liraya, ngunit ang kanyang mukha ay may kulay na hindi nila nakita sa loob ng maraming buwan. Hindi sila nagtanong kung saan siya nagpunta o ano ang kanyang ginawa. Sa halip, nagpasalamat sila sa katahimikan na bumabalot sa bahay. Sa kailaliman ng kagubatan, sa lugar na hindi nararating ng yapak ng tao, may isang nilalang na muling bumalik sa kanyang paglalakad. Tahimik itong nagmasid, hindi upang husgahan, kundi upang tiyakin na ang unang gabi ng pagitan ay naganap. Lumipas ang mga araw na tila mas mabagal ang takbo ng oras. Hindi na muling bumalik si Liraya sa hangganan ng kagubatan sa susunod na gabi. Sa halip, nanatili siya sa bahay, pinahihintulutan ang kanyang katawan na magpahinga. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi kawalan, ito'y puno ng pakikinig. Napansin niya na ang bawat umaga ay may kakaibang anyo. Ang liwanag ng araw ay mas banayad sa kanyang mga mata at ang hangin ay tila mas malinaw ang haplos sa kanyang balat. Hindi pa rin niya kayang magtrabaho sa bukid o lumakad ng matagal, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nababawasan. Sa bawat paghinga, may puwang, isang pagitan na dati wala.
Si Tomas ay nagsimulang gumising ng mas maaga upang ayusin ang daloy ng tubig sa kanilang maliit na patubig. Hindi niya ito ginawa dahil may nagsabi sa kanya, kundi dahil may tahimik na pag-unawa na umusbong sa kanyang dibdib. Ibinaba niya ang isang maliit na bahagi ng dike na dati pumipigil sa natural na agos ng sapa. Hindi iyon malaking pagbabago, ngunit sapat upang maramdaman ang pagdaloy. Si Isabela naman ay nagbalik sa mga dating gawi na matagal nang nakalimutan, ang pagtitipid sa kahoy, ang maingat na pagpitas ng mga gulay, ang pag-iwan ng bahagi ng ani para sa lupa. Wala silang pinag-usapan ni Tomas tungkol dito. Ang mga kilos ay dumating na parang alaala ng isang mas lumang kaalaman. Samantala, si Liraya ay natutong makinig sa sarili niyang katawan. Kapag may kirot, hindi na niya ito nilalabanan. Sa halip, humihinto siya, umuupo at hinahayaan ang pagod na dumaan. Sa mga sandaling iyon, may mga bulong na dumarating, hindi mga salita, kundi pakiramdam. Kung kailan siya dapat gumalaw at kung kailan dapat manatili. Isang hapon, muling dumalaw si Amalia. Dinala niya ang ilang tuyong dahon at ugat, hindi bilang gamot, kundi bilang paalala. Hindi lahat ng paggaling ay iniinom. Wika niya habang inaayos ang mga ito sa mesa. Ang iba'y isinasabuhay. Tiningnan niya si Liraya ng may mahinahong pagsukat. Ang susunod na gabi, dagdag niya, ay darating sa oras na hindi mo inaasahan. Huwag mong hanapin. Darating iyon kapag handa ka. Hindi nagtanong si Liraya. Natutunan na niyang ang mga sagot ay hindi palaging dumarating sa anyo ng paliwanag. Dumating ang gabi na tila karaniwan lamang. Walang kakaibang liwanag sa buwan, walang kakaibang lamig sa hangin. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Liraya sa isang panaginip na hindi niya maalala. Ngunit iniwan siya ng malinaw na pakiramdam. Oras na. Tahimik siyang bumangon at lumabas ng bahay. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Hindi pisikal na kasama, kundi sa pakiramdam. Parang may hakbang nakasabay ng kanya, hindi sa lupa, kundi sa pagitan ng kanyang paghinga. Sa hangganan ng kagubatan, naroon muli ang marka sa lupa. Ngunit ngayon, may mga bagong guhit na tila natural na umusbong sa paligid nito. Mga linya ng ugat, mga bakas ng tubig. Umupo si Liraya at ipinatong ang mga kamay sa lupa. Hindi agad lumitaw ang nilalang. Sa halip ang lupa ang unang nagsalita sa pamamagitan ng bigat, lamig at amoy. Ramdam ni Liraya ang bawat patong ng lupa, bawat hibla ng ugat. Ang kanyang kirot ay umangat, mas malinaw kaysa dati, at sa isang sandali ay inakala niyang hindi niya kakayanin. Ngunit hindi siya umatras. Sa gitna ng sakit, may natuklasan siyang katahimikan, isang puwang kung saan hindi na nangingibabaw ang takot. Doon, sa puwang na iyon, muling umaling-awngaw ang tinig. Natuto kang manatili, wika nito. Ngayon, matututo kang magbitaw. Hindi agad niya naunawaan ang ibig sabihin. Ngunit sa sandaling iyon, may ala-ala siyang binitawan, ang takot na maging pabigat, ang hiya sa sariling kahinaan. Ang mga damdaming iyon ay hindi nawala. Sa halip, inilapag niya ang mga ito gaya ng paglalapag ng mabigat na sisidlan sa lupa. Unti-unting humupa ang kirot, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil nagbago ang kanyang ugnayan dito. Nang bumalik siya sa bahay bago magbukang liwayway, alam ni Liraya na may isang hakbang na natapos. Hindi pa iyon ang paggaling, ngunit iyon ay isang aral, na ang katahimikan ay hindi kawalan ng kilos, kundi ang tamang sandali ng pag-unawa. At sa kailaliman ng kagubatan, may isang bantay na muling tumingin sa marka sa lupa. Ngayon ay mas malinaw, mas buo. Ang pagitan ay unti-unting nagiging daan. Sa paglipas ng mga sumunod na araw, napansin ni Liraya na ang kanyang katawan ay may sariling takbo, hindi na lamang reaksyon sa sakit, kundi tugon sa paligid. Kapag ang hangin ay mabigat, mabilis siyang napapagod. Kapag ang umagay malinaw, mas magaan ang kanyang paghinga. Hindi ito hiwaga sa kanya. Sa halip, naging wika ito ng ugnayan na unti-unti niyang natututunan. Isang umaga, sinamahan niya si Tomas sa gilid ng sapa.
Hindi siya nagtrabaho, umupo lamang siya sa isang bato at pinanood ang tubig. Doon niya napansin ang maliliit na pagbabago, ang mas maayos na agos, ang pagbabalik ng mga insekto sa ibabaw ng tubig, ang mga bakas ng hayop sa putik. Ang lambak ay tila may sariling hinga at sa unang pagkakataon naramdaman niyang bahagi siya nito, hindi hiwalay. Mas mabuti ka bang pakiramdam? Tanong ni Tomas, hindi humihinto sa pag-aayos ng maliit na kanal. Mas malinaw, sagot ni Liraya. Hindi niya alam kung sapat iyon bilang paliwanag, ngunit nakita niyang tumango ang ama, isang tahimik na pagsang-ayon. Sa hapong iyon, dumating ang isang balita mula sa Karatig Baryo. May balak ang ilang tao na palawakin ang bukirin sa Gawing Silangan, malapit sa hangganan ng kagubatan. Hindi ito lihim at hindi rin masama ang layunin. Ngunit sa sandaling marinig iyon ni Liraya, may bigat na bumaba sa kanyang dibdib. Hindi ang dating sakit, kundi isang babala. Sa gabing sumunod, muling tinawag si Liraya ng pagitan. Hindi sa anyo ng panaginip, kundi sa malinaw na pakiramdam na hindi niya maaaring ipagpaliban. Tahimik siyang lumabas at nagtungo sa hangganan ng kagubatan. Pagdating niya roon, mas malinaw ang marka sa lupa. Ang hugis dahon ay tila mas malalim at ang paligid nito ay may bahagyang ningning. Hindi liwanag kundi buhay. Umupo siya at ipinatong ang mga palad sa lupa. Hindi nagtagal, dumating ang presensya. Hindi agad nag-anyo ang nilalang. Sa halip, ang paligid ang unang nagbago. Ang hangin ay bumigat at ang mga tunog ay humina na para bang ang mundo ay huminto upang makinig. May mga ugnayang muling nabubuo, wika ng tinig. Ngunit may mga ugnayang muli ring sinusubok. Ipinakita kay Liraya ang mga larawan, hindi bilang mga eksena, kundi bilang damdamin. Ang pagnanais ng tao na magparami ng ani, ang pagod ng lupa na patuloy na binubungkal, ang mga ugat na nawawala ng tahanan. Walang sisihan. Tanging bigat ng mga pasyang magkakaugnay. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Liraya. Hindi siya natatakot. Sa halip, ramdam niya ang responsibilidad. Hindi ikaw ang pipigil, sagot ng tinig. Ngunit ikaw ang magpapaalala. Naramdaman ni Liraya ang bigat na iyon. Hindi bilang pasanin, kundi bilang ugnayan. Ang kanyang sakit, ang kanyang paggaling, at ang kalagayan ng lambak ay hindi magkakahiwalay. Kung masisira ang balanse, babalik ang kirot, hindi bilang parusa, kundi bilang tanda. Nang bumalik siya sa bahay, kinausap niya sina Tomas at Isabela. Hindi niya binanggit ang nilalang o ang mga bulong. Sa halip, nagsalita siya tungkol sa lupa, sa tubig, at sa kung paanong ang maliliit na pagbabago ay may malalaking bunga. Tahimik silang nakinig. Kinabukasan, si Tomas ang unang nagsalita sa mga kapitbahay tungkol sa balak na pagpapalawak. Hindi upang tumutol, kundi upang magmungkahi. Mga hangganan na igagalang, mga punong iiwan, mga daang hindi gagalawin. Hindi lahat ay sumang-ayon agad, ngunit may mga nakinig. Sa gabing iyon, nang muling umupo si Liraya sa hangganan ng kagubatan, ramdam niya ang bahagyang paggaan sa dibdib. Hindi pa tapos ang pagsubok, ngunit may isang ugnayan na piniling ingatan. At iyan, wika ng tinig na muling dumalaw, ang bigat na marunong kang buhatin. Dumating ang panahon ng tag-ulan ng mas maaga kaysa inaasahan. Ang mga ulap ay mababa at mabigat, at ang lupa ng lambak ay unti-unting sumisipsip ng tubig na matagal nitong inasam. Sa bawat patak ng ulan, may halong pangamba at pasasalamat ang mga tao, pangamba sa posibleng baha at pasasalamat sa biyayang magpapanibago ng ani. Para kay Liraya, ang ulan ay may ibang anyo. Sa unang gabi ng malakas na pagbuhos, muling sumiklab ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi matindi, ngunit malinaw. Hindi siya nagulat. Alam niyang ang bawat pagbabago sa lupa at hangin ay may tugon sa kanyang katawan. Hindi siya naghintay ng tawag. Sa halip, pinili niyang lumabas bago pa tuluyang dumilim. Hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang.
hindi bilang lihim, kundi bilang paggalang sa landas na kailangan niyang tahakin ng mag-isa. Sa hangganan ng kagubatan, ang lupa ay basa at mabigat. Ang marka sa lupa ay bahagyang natabunan ng putik, ngunit naroon pa rin, matatag, hindi nabubura. Lumuhod si Liraya at ipinatong ang mga kamay sa lupa, hinahayaan ng ulan na bumasa sa kanyang buhok at kasuotan. Muling dumating ang presensya, mas malinaw kaysa dati. Sa pagkakataong ito, ang nilalang ay bahagyang nagpakita, hindi ganap na anyo, kundi isang hugis na tila hinabi ng ulan at anino. Ang lambak ay humihinga, wika ng tinig, at ikaw ay kasama sa hinga nito. Ipinakita kay Liraya ang isang alaala ng hinaharap, hindi tiyak na larawan, kundi direksyon. Nakita niya ang lambak na patuloy na nagbabago, ang mga taong gumagawa ng mga pasya, at ang mga bunga ng mga pasyang iyon. Walang katiyakan, ngunit may pananagutan. May darating na sandali, patuloy ng tinig, na kailangan ng malinaw na panata. Kanino? Tanong ni Liraya. Hindi sa amin, sagot ng tinig, kundi sa lupa at sa isa't isa. Sa sandaling iyon, may kirot na umakyat sa kanyang dibdib, mas malinaw, mas malalim. Ngunit hindi ito sumugat. Sa halip, ito'y parang paalala na may halaga ang sandaling iyon. Kung pipiliin mo ang panata, wika ng tinig, ang iyong paggaling ay magiging ugnayan, hindi hiwalay na biyaya. Hindi nag-alinlangan si Liraya. Hindi dahil alam niya ang lahat ng kahihinatnan, kundi dahil malinaw sa kanya ang kahulugan. Pipiliin ko, sagot niya. Hindi nagbigay ng gantimpala ang presensya. Walang liwanag na bumalot, walang biglang ginhawa. Sa halip may tahimik na pagtanggap, parang lupa na tinanggap ang ulan. Kinabukasan, tinipon ni Tomas ang ilang pamilya sa lambak. Hindi iyon pulong na puno ng sigaw o pagtatalo. Sa halip, ito'y pag-uusap tungkol sa mga hangganan ng bukirin, sa paggalang sa sapa, sa pag-iwan ng bahagi ng gubat na hindi gagalawin. Hindi lahat ay agad sumang-ayon, ngunit may nabuo, isang pangakong susubukan. Si Liraya ay naroon, tahimik na nakikinig. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang presensya ay sapat. Ang mga mata ng mga tao ay napapadako sa kanya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawang ang kanyang kalagayan ay salamin ng kalagayan ng lambak. Sa mga sumunod na araw, unti-unting humupa ang kanyang sakit. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit naging bihira at banayad. Kapag dumarating ang kirot, alam niya na may nagbago sa paligid, isang punong naputol, isang daloy ng tubig na nabago, at kapag naitama, humuhu pa rin ang sakit. Sa hangganan ng kagubatan, ang marka sa lupa ay halos nabura ng ulan. Ngunit dumating ang tag-init na may kasamang init na mas mabigat kaysa karaniwan. Ang ulan ay biglang huminto, at ang lupa ng lambak ay unti-unting natuyo. Ang mga sapa na muling lumakas noong tag-ulan ay nagsimulang humina, at ang mga dahon ng palayan ay bahagyang nanilaw sa gilid. Sa mga ganitong panahon, nasusubok ang mga pangako, hindi sa salita, kundi sa pagpili. Para kay Liraya, ang pagbabago ay agad na naramdaman. Hindi bumalik ang matinding sakit, ngunit may pag-igting sa kanyang dibdib na parang tahimik na tanong. Kapag siya'y naglalakad sa umaga, mas maikli ang kanyang hakbang. Kapag siya'y nagpapahinga sa hapon, mas matagal ang kanyang pag-upo. Alam niyang may hinihintay, isang sandaling hindi pa dumarating, ngunit papalapit. Sa isang hapon, dumating sa lambak ang ilang tao mula sa bayan. May dala silang balita at mungkahi. Maghukay ng mas malalim na balon sa gawing silangan upang masiguro ang supply ng tubig. Praktikal ang panukala at sa unang tingin ay makakatulong sa lahat. Ngunit ang lugar na tinutukoy ay malapit sa hangganan ng kagubatan, sa lupang matagal nang hindi ginagalaw. Nagtipon ang mga tao sa ilalim ng isang malaking punong acacia. Ang mga tinig ay mahinahon, ngunit ramdam ang tensyon. May mga pumabor, may mga nag-alinlangan. Ang init ng araw ay tila nagpapabilis ng mga desisyon.
Tahimik na nakaupo si Liraya sa gilid, nakikinig. Sa bawat binibigkas na salita, may bahagyang kirot na dumadaloy sa kanyang dibdib, hindi bilang babala, kundi bilang paalala ng bigat ng pagpili. Hindi niya nakikita ang hinaharap, ngunit ramdam niya ang direksyon ng bawat hakbang. Nang tanungin siya ng isa sa mga matatanda kung ano ang kanyang palagay, sandaling natahimik ang lahat. Hindi siya kilala bilang tagapagsalita. Ngunit sa sandaling iyon, tumayo siya, dahan-dahan, ngunit matatag. Hindi ako tutol sa tubig, wika niya, malinaw ang tinig kahit mahina. Ngunit may mga lugar na may sariling daloy. Kapag binago natin iyon ng hindi inuunawa, may kapalit. Hindi siya nagbanggit ng hiwaga o nilalang. Nagsalita lamang siya tungkol sa lupa, kung paano ito humihinga, kung paanong ang sobrang paghukay ay maaaring magpahina sa mga ugat ng mga punong nagbibigay lilim at tubig. Hindi lahat ay naunawaan, ngunit may mga nakinig. Sa huli, napagkasunduan ang isang gitnang daan. Maghahanap muna ng ibang lugar para sa balon at susubukan ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iipon ng tubig bago maghukay malapit sa kagubatan. Hindi iyon perpekto, ngunit iyon ay isang pagpili. Kinagabihan, bumalik si Liraya sa hangganan ng kagubatan. Ang marka sa lupa ay halos hindi na makita, ngunit naroon pa rin ang pakiramdam ng pagitan. Umupo siya at ipinatong ang mga palad sa lupa, hinahayaan ang init ng araw na unti-unting humupa. Muling dumating ang tinig, mas tahimik, mas malayo, ngunit malinaw pa rin. Ang balanse, wika nito, ay pinipili araw-araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liraya ang paggaan sa kanyang dibdib, hindi biglaan, kundi parang pagluwag ng buhol. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang paghinga ay pantay. Pag-uwi niya sa bahay, napansin ni na Tomas at Isabela ang pagbabago. Hindi pa rin siya ganap na malakas, ngunit may tibay sa kanyang tindig na dati wala. Hindi na lamang siya gumagaling, natututo siyang pumili. At sa gitna ng tag-init, sa lambak na muling humahanap ng balanse, ang mga pangako ay hindi na lamang sinasabi. Inuulit sila sa bawat araw na may init, kakulangan at pag-asa. Iyon, bulong ng tinig sa huling pagdalaw nito sa gabing iyon, ikaw ay gumagaling. Dumating ang gabi na hindi inaasahan ng sinuman, walang kakaibang tanda sa langit, walang bigla ang pagbabago sa hangin. Ngunit para kay Liraya, malinaw ang tawag. Isang katahimikang mas buo kaysa dati, isang puwang na hindi na naghihintay, kundi humihingi ng pagharap. Tahimik siyang nagpaalam kina Tomas at Isabela, hindi na kailangan ng paliwanag. Sa mga mata ng kanyang mga magulang ay may pag-unawa na matagal nang hinubog ng mga nagdaang buwan. Na ang landas ng kanilang anak ay hindi na lamang tungkol sa paggaling, kundi sa pagtupad. Sa hangganan ng kagubatan, ang lupa ay tuyo ngunit matatag. Ang marka sa lupa ay wala na, ngunit kapalit nito ay ang malinaw na pakiramdam ng lugar. Ang pagitan ay hindi na kailangang ipakita. Umupo si Liraya at ipinatong ang mga palad sa lupa, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naghintay. Huminga siya ng malalim at pinayagan ng lahat, ang pagod, ang takot, ang pag-asa na magsama-sama. Sa sandaling iyon, ang presensya ay dumating, mas buo kaysa kailanman. Ang nilalang ay hindi na nag-anyong hiwalay. Sa halip, ang paligid mismo ang naging anyo nito. Ang mga puno, ang lupa, ang hangin, lahat ay nagtagpo sa isang tahimik na pagtingin. Ang pagitan, wika ng tinig, ay hindi na lugar. Hindi nagulat si Liraya. Matagal na niyang nararamdaman ang katotohanan iyon. Ano na ito ngayon, tanong niya, walang takot sa tinig. Isang pagpili, tugon ng tinig. Kung mananatili kang ugnayan, ang iyong katawan ay magiging malinaw. Ngunit ang ugnayan ay may kapalit, pakikinig sa bawat pagbabago. Ipinakita sa kanya ang dalawang landas, hindi bilang larawan, kundi bilang damdamin. Sa isa, ang kanyang sakit ay tuluyang mawawala,
at ang ugnayan ay mananatiling tahimik, halos hindi na maramdaman. Sa isa pa, ang paggaling ay ganap, ngunit mananatili ang pakikinig, ang kakayahang maramdaman ang pagod ng lupa, ang bigat ng maling pasya, ang pangangailangang umaksyon. Hindi nagtagal ang kanyang pag-iisip. Ang mga nagdaang buwan ay humubog sa kanyang sagot. Pipiliin ko ang ugnayan, wika niya. Hindi bilang tungkulin, kundi bilang buhay. Tahimik ang pagtanggap. Walang papuri, walang babala. Sa halip, may marahang pagluwag sa kanyang dibdib. Isang pagluwag na hindi pansamantala. Ang kirot na matagal niyang dala ay tuluyang bumitaw, hindi bilang pagkawala, kundi bilang pagwawakas ng tungkulin nito. Kung gayon, wika ng tinig, ang iyong paggaling ay buo. Unti-unting nagbalik sa karaniwan ang paligid. Ang hangin ay muling gumalaw, ang mga tunog ay bumalik. Ngunit may naiwan kay Liraya, isang malinaw na katahimikan sa loob, hindi na puwang ng sakit, kundi puwang ng pakikinig. Pagbalik niya sa bahay bago magbukang liwayway, napansin niya ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman: lakas. Hindi ang lakas ng kabataan lamang, kundi ang lakas ng pag-unawa. Ang kanyang paghinga ay malalim, ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Kinabukasan, ginising siya ng sikat ng araw na may init na hindi na mabigat. Tumayo siya at lumabas ng bahay, tinanaw ang lambak. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. May nag-aayos ng patubig, may nagbabantay ng ani, may nagkukumpuni ng bakod. Walang nakakaalam ng naganap sa hangganan ng kagubatan at hindi na iyon kailangan. Si Tomas ay ngumiti nang makita siyang nakatayo ng matagal nang hindi napapagod. Si Isabela ay tahimik na napaluha, hindi sa takot, kundi sa pasasalamat. At sa lambak, ang balanse ay hindi naging perpekto. Ngunit ito'y naging buhay, pinipili, inaalagaan, at pinakikinggan. Ang paggaling ni Liraya ay hindi dumating na may kasamang pagdiriwang. Walang handaan, walang balitang kumalat sa mga karatig baryo. Sa halip, dumating ito gaya ng umaga, tahimik, tiyak, at hindi na kailangang ipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, natuklasan ng lahat na ang kanyang lakas ay nananatili. Hindi na bumabalik ang kirot, at kung minsan mang may pagod, ito'y karaniwang pagod na dulot ng kilos at oras, hindi ng sakit. Unti-unting bumalik si Liraya sa mga gawain sa lambak. Hindi siya nagmadali. Sa una, simpleng pagwawalis sa bakuran, pagtulong sa paghahanda ng pagkain, at pag-aayos ng mga gamit sa bahay. Kalaunan sinamahan niya si Isabela sa pagtatanim ng gulay at si Tomas sa pag-iinspeksyon ng patubig. Ang kanyang mga galaw ay maingat, hindi dahil sa takot na bumalik ang sakit, kundi dahil sa bagong paggalang sa sariling katawan. May mga tao sa lambak na nakapansin. Hindi sila nagtanong kung paano siya gumaling. Sa halip, napansin nila kung paano siya kumilos. Kapag may pagtatalo tungkol sa lupa o tubig, tahimik siyang nakikinig bago magsalita. Kapag may desisyong kailangang gawin, hindi siya nag-uutos. Nagpapaliwanag lamang ng ugnayan ng mga bagay, ng mga posibleng bunga. Hindi palaging sinusunod ang kanyang mga mungkahi, ngunit madalas ay pinakikinggan. Sa mga panahong iyon, hindi na muling bumalik ang tinig na minsang gumabayan sa kanya. Walang mga bulong sa gabi, walang presensya sa hangganan ng kagubatan, ngunit hindi iyon kawalan. Sa halip, ang pakikinig ay naging bahagi na ng kanyang paghinga. Kapag may punong naputol, ramdam niya ang bigat ng pagkawala. Kapag may sapa na muling luminaw, may gaan sa kanyang dibdib. Hindi ito kapangyarihan, ito'y ugnayan na pinili niyang panatilihin. Isang hapon, muling dumalaw si Amalia. Mas matanda na ang kanyang tindig, mas mabagal ang hakbang, ngunit malinaw pa rin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Liraya ng matagal, saka bahagyang ngumiti. Tapos na ang daan, wika niya. Hindi po, sagot ni Liraya. May paggalang, ngunit may katiyakan. Nagpapatuloy lamang. Tumango si Amalia, na parang iyon mismo ang nais niyang marinig.
Hindi na siya nag-iwan ng payo o bilin. Sa halip, iniwan niya ang katahimikan, isang katahimikang sapat. Lumipas ang mga taon. Ang lambak ay patuloy na nagbago tulad ng lahat ng lugar na tinitirhan ng tao. May mga panahong masagana ang ani, may mga panahong kapos, may mga pasyang tama, may mga pagkakamaling kailangang ituwid. Ngunit sa bawat pagbabago, may natutunang makinig. Hindi lamang si Liraya, kundi ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi naging alamat si Liraya. Hindi rin siya tinawag na tagapagligtas o tagapamagitan. Siya'y naging bahagi ng lambak. Isang tao na marunong makiramdam, magpaalala, at magpahinga kapag kailangan. At sa pagiging iyon, nanatiling buo ang kanyang kalusugan. Sa hangganan ng kagubatan, ang lugar na minsang naging pagitan ay tuluyang naglaho sa anyo, ngunit hindi sa diwa. Ang balanse ay hindi na iniuugnay sa isang marka sa lupa, kundi sa araw-araw na pagpili, sa paggalang, sa pag-iingat, at sa pakikinig. At kung may magtanong kung totoo bang may duwending gumaling kay Liraya, ang sagot ay hindi kailanman magiging tuwiran. Sapagkat ang tunay na paggaling ay hindi lamang gawa ng isang nilalang, kundi ng ugnayang piniling alagaan sa pagitan ng tao, lupa at tahimik na pag-unawa na ang buhay ay hindi sinasakop kundi pinakikisamahan. Wakas.